araw sa inyong lahat. Kadalasan bang nauuna ka sa bahay nyo kapag umuwi ka? O karaniwan bang mag-isa ka? Baka di mo alam, may kasama kang hindi mo nakikita. Tunghayan ang ating nakakatakot na kwento tungkol sa kasama sa bahay at sabay-sabay tayong humanda sa pagsapit ng takip siling. Magsisimula ang ating kwento sa isang lalaking nagngangalang Jay. 15 anyos pa lang noon si Jay ay independent na siya. Maaga siyang natutong tumayo sa sariling mga paa dahil wala na silang aasahan pang magkakapatid dahil maaga silang naulila sa mga magulang. Dulot ng aksidente sa sasakyan nung bumiyahe ang mga ito papuntang probinsya at nahulog ang bus na sinasakyan ng mga ito na agad namang ikinamatay ng mag-asawa. Lumuwas siya noon ng Maynila para dumiskarte sa buhay. Nagtrabaho bilang construction worker si Jay noon. Yun ang una niyang trabaho. Mahirap man ay nagsumikap siya para makaipon dahil gusto niyang makapagsimula ng isang maliit na tindahan. Matapos niyang maitayo ang tindahan niya, pinaluwas niya ang kanyang kapatid para doon sila manirahan at para naman kahit papano ay meron din silang pagkakakitaan. Matapos nun ay sumali naman siya sa isang kumpanya na nagbenta ng mga beauty products at makalipas ang ilang taong pagtatrabaho niya ay naging top seller siya rito. Nakaipon siya ng sapat na pera para makapagpatayo ng sarili niyang bahay. Sa bandang Rizal siya nakabili ng lupa at pinatayuan niya ito ng bahay. At kahit papano ay nasabi niya sa sarili niya na may narating na siya. Malayo pa pero malayo na. Yun na lamang nabanggit niya sa sarili na naisip niya kung sakaling buhay pa ang ama't ina niya magiging proud ito sa kanya at kahit papano kung buhay pa ang mga ito ay matatamasa nila ang kaginhawaan sa buhay na dinaranas niya ngayon. Sa awa ng Diyos ay napagtapos na rin ni Jay ang iba niyang mga pamangkin at natulungan na rin niya ang kanyang mga kapatid na makapagsimula ng mga maliliit na negosyo. Kaya halos paalis-alis lang siya sa iba't ibang lugar para magbakasyon. Masaya ang bawat gala niya sa iba't ibang lugar at marami rin siyang mga namimit na bagong mga tao. Minsan napapaisip siya kung kailangan na ba niya ng katuwang sa buhay. Dahil sa paglipas ng panahon ay tumatanda na rin siya at kailangan din niya ng katuwang sa buhay. At nung minsan galing siya sa bakasyon ay sobrang pagod niya. Kaya naisipan niya munang matulog. Napanaginipan niya ang kanyang ama at ina na kasama niya sa isang lugar kung saan talaga namang napakaganda. Masaya itong nakaupo sa damuhan na maraming bulaklak at masaya itong nakatingin sa kanya. Natuwa siya sa dala ng panaginip na yon dahil para talagang totoong totoo at masayang masaya siya. Parang ayaw na niyang gumising pa para bumalik sa realidad dahil ito ang pangarap niya noon pa. Ngunit nang siya'y malapit na sa kanyang ama at ina ay bigla itong kumuway para magpaalam na at sinabing, "Mauna na kami nak, bawal ka pa dito." At bigla na siyang nagising na tumutulo ang kanyang mga luha sa mata. Pumunta muna siya sa banyo para magbuhos at para na rin makalimutan ang kanyang panaginip. Ngunit patuloy pa rin ang pagluha niya sa kalungkutang dala ng panaginip na yon. Napahawak siya sa pader at naalala niya lahat ng masasayang alaala nila ng magulang niya nung nabubuhay pa ang mga ito. Salat man sila sa yaman noon ay pinagyaman naman silang pamilya ng pagmamahalan. At sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak ay may biglang humawak sa kanyang balikat. Malamig ang kamay nung humawak sa kanya. Nanlamig si Jay sa nangyaring iyon dahil siya lang naman ang naandoon. Kaya sino itong humawak sa kanya? Biglang napatigil siya sa pag-iyak at nang pagtalikod niya para tingnan ito ay kahit natatakot ay pinilit niyang lumingon. Subalit paglingon niya ay wala namang naroon. Kaya dali-dali siyang nagbuhos at nagtuwalya para lumabas ng banyo.
Makalipas ang ilang buwan ay di na naulit pa yon, kaya naging normal na muli ang mga gabi ni Jay. At nung minsan siyang umuwi ng lasing ay naupo siya sandali sa sofa niya. Binuhay niya ang TV at napasandal. Nakaidlip siya nun sandali at pagdilat ng mga mata niya ay bumulaga sa kanyang isang babaeng punong-puno ng dugo ang muka. Sa gulat ni Jay ay napabalikwas siya. Halos mawala ang tama ng alak sa kanya bunga ng nakita niya. Lumingon siya mula kaliwa, kanan, likod at harap. Ngunit nawala ito bigla. Halos hinahabol na ni Jay ang hininga niya sa takot at kabang dulot ng babaeng nagpakita sa kanya. "Ano bang kailangan mo?" sigaw ni Jay dito. At sa bandang kanang gawin niya ay biglang may nakita siya sa gilid ng mga mata niya. "Lumayas ka dito. Ako ang nauna sa lugar na ito." Takot na takot man ay binuhos ni Jay ang lahat ng natitirang lakas ng loob niya upang tumakbo palabas. Sa takot ay di na niya ninais pang bumalik. At matapos ng pangyayaring yun ay naisipan na lang ni Jay na ibenta ang property niyang yun sa Rizal. Ngunit bago niya ibenta ay pinabless niya muna ulit ito para mabindisyonan ito. At matapos ng pangyayari yun ay naisipan na lang ni Jay na ibenta ang property niyang yun sa Rizal. Ngunit bago niya ibenta ay pinabless niya muna ulit ito para mabindisyonan ito at huwag nang gambalain pa ng mga naging kasama ni Jay na multo sa bahay. Mag-isa ka lang ba sa bahay o sa dorm? Huwag kang pa kasi siguro dahil baka di mo alam, may kasama ka pala. Abangan ang susunod na kwentong kababalaghan at humanda sa susunod na pagpasok ng takip silim.